Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating ika-44th day na ating sharing ng devotion video. So, naka-jacket ako kasi nga naka-aircon at medyo malamig yung hampas ng hangin. Ayan. So, bago po tayo magpasimula ay huwag natin kakalimutan lagi ang manalangin. And thanks God for the healing kahit minsan medyo may konting-konti na lang na plema, but ayan, we pray and declare na pinagaling na tayo ng ating Panginoong Diyos dahil sa mga sugat at latay ng ating Panginoong Yesus. So, I know maraming nakaka-experience ng mga sakit na ganito, like the normal ubo, sipon, or lagnat kasi nga dahil sa pabago-bagong timpla ng panahon. But anyway, wag natin kakalimutan na lagi magpasalamat pa rin sa Diyos na we are still alive and we still can do all the work that we need to do. And ayan, lagi tayo mayroong pag-asa para harapin ang bawat araw. So, bago po yan, let us all, don't forget to pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito na naman po kami at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, at sa dinudulog po namin ng aming gagawing devotion na ito, Panginoon, at pagbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, na lagi nga inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang magbigay sa amin ng karunungan upang maipaliwanag ito na maayos sa mga makikinig at maintindihan nila ito upang maisabuhay din ng bawat isa, Panginoon. We pray, Lord God, na Ikaw ang mataas, Panginoon, at ang iyong anak na si Jesus sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na marami mga puso at isip ang inyong binubuksan upang maunawaan nila ito. At ano man ang mga dapat baguhin sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay mababago kami ng aming pag-aaral na ito na inyong mga salita, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 18:7. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Message, may kasamang tanong ito na ipagkakait daw ba ng Diyos ang katarungan sa mga hinirang niya na dumaraing sa kanya araw man o gabi? Ang mga ito daw kaya ay paghihintayin ng Diyos ng matagal? Application. Gaya na lang nila Abraham na ito ay nakayang makiusap tungkol sa Sodoma at Gomora na kung may mabubuting tao, si Haring Sekaraya na kahit binigyan na ng taning ang buhay ng manalangin at umiyak sa Diyos ay nadagdagan pa ng 15 taon at marami pang bonus na pagpapala. At si Haring David na mula kabataan hanggang pagtanda ay sobrang kinalugdan ng Diyos ang mga gawa kaya naging matagumpay sa kanyang pananungkulan, maging ang anak nitong si Solomon. Sila ay mga taong nakasulat sa Biblia at magpahanggang ngayon ay alam ng lahat ang mga pagpapala sa kanila ng Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, dito we have the security and assurance na kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay nakasisiguro tayo na diringgin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. Dahil di ba sabi nga, is tayo ay justified, we are justified, at tayo ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Yesus na napako at dumanak sa krus para tayo ay tubusin. Plus, pinagtagumpayan niya pa yung kamatayan within 3 days at bumangon siyang muli. So, di ba? So, ang usually naman talaga na kinatatakutan ng mga tao is mamatay, di ba? Usually, ang tao gusto niya laging mag-survive, laging mabuhay, or kinabukasan ay magigising pa para mapapatunayan na marami pa siyang magagawa sa buhay, di ba? Pero sabi nga, kapag ang mission natin dito sa mundo ay natapos na, is yun na, kukunin na tayo ni Lord at magbabalik na sa Kanya. Ating espiritu at ang ating physical na katawan ay magbabalik sa lupa kung saan ito nagmula dahil tayo lang naman ay naging tao at nagkaroon ng buhay dahil ibinigay ng ating Diyos ang espiritu na mula sa Kanya sa pamamagitan ng paghinga sa ating na mula sa alabok na nilikha niya. So, di ba dito makikita natin na may confidence
na humiling at manalangin sa ating Diyos Ama. Although, alam naman natin na dahil nasa ating kalooban ang ating Diyos, ay alam na niya kung ano yung pinagpe-pray natin. Na sabi nga, mostly, mas maganda yung panalangin na hindi binubuka ng bibig pagkos nasa isip mo siya at nasa puso. And syempre, dahil nandyan nakatira ang espiritu na binigay sa atin ng Diyos, is alam ng Diyos kung ano yung hinihiling natin. Alam niyo din ba na habang natutulog tayo ay nananalangin din tayo. Pero hindi tayo aware at hindi natin nalalaman na nananalangin tayo. Kasi nga, tulog tayo, di ba? Kumbaga, ating diwa is nagpapahinga. Pero sabi nga, kahit nagpapahinga tayo, ay ang ating katawan ay hindi tumitigil pananalangin sa ating Diyos. So, di ba, may iba, kagaya sa akin, kapag minsan nagkakaroon ako ng mga panaginip na which is usually may mga significant meaning siya sa reality ng buhay. Pero minsan merong kailangan kang kausapin, meron kang kailangang tulungan sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga problema, inaing sa buhay, or mga saloobin nila, di ba? So, yun yung nagiging way ni God para makatulong tayo sa iba. And dito, yun nga, um, kaya kasi nating mag-request sa ating Diyos. Kumbaga, tinan mo sa kwento dito ni Abraham, 'di ba? Na actually by request talaga 'yun. Kumbaga, dumalaw kasi sa kanya yung mga anghel ng ating Diyos. And nag-request siya dahil marami siyang kabutihang nagawa sa mga bisita or sa mga anghel ng Diyos. Kaya may karapatan talaga siya na humiling sa Diyos na yun nga mula sa 50 na matutuwid o mabubuti sa Sodoma, which is dapat nga ang hiniling ni Abraham, eh kahit wala nang makitang matuwid sa Sodoma, dapat hindi na ginuna. But anyway, it already happened na walang nakitang 10 kataong mabubuti sa Sodoma liban lang kay Lot sa pamangkin ni Abraham at sa asawa nito na yun nga naging haliging asin kasi lumingon siya sa Sodoma. So yung kumbaga may regret siya at may kumbaga pinangihinayangan niya yung Sodoma dahil nandun nga yung mga kayamanan nila tapos yung dalawang anak nila na babae. So, o, di ba? Yun yung unang kahilingan, di ba? Sumunod, ang umiling naman si Haring Sekaraya na kumbaga pinasabi na rin ng Diyos sa anghel na sabihin kay ano pala, sa propeta na sabihin kay Haring Sekaraya na siya ay mamamatay na dahil may taning na yung buhay niya. Pero dahil naglingkod si Haring Sekaraya sa Diyos, eh yun din yung sinabi niya na Lord, di ba naglingkod naman ako sa inyo at naging tapat as umiiyak siya ba nagpe-pray. Abi, parang na-request niya na dagdagan pa ang kanyang buhay. So, syempre, naawa ating Diyos dahil alam naman ng Diyos na talagang tunay naman talaga na naglingkod si Haring Sekaraya sa kanya. Kaya ang ginawa, binigyan siya ng bonus, di ba? Ibig na dapat ilang araw na lang is mamamatay na siya. Ano nangyari, na-extend pa siya ng 15 years. Tapos nagkaroon pa siya ng maraming mga bonus sa buhay, di ba? At isa pa dyan, ayan, si Haring David, na kung saan ay kilala si David bilang a man after God's own heart, di ba? Na alam naman natin na ang mga taong ito, kagaya si Abraham, ay may mga pagkakamali, may mga kakulangan bilang mga tao, kahinaan. Pero ginamit pa rin sila at napili pa rin sila ng Diyos para maging pagpapala or maging daan na masulat sila sa Biblia para sa pamamagitan ng buhay nila ay may matutunan tayong aral, di ba? So, si Solomon din, ang anak ni David, ay kinalugdan din ng ating Diyos. Kaya siya yung pinagkalooban ng sobrang talino or wisdom na nagmumula sa Diyos na kahit sino walang pwedeng makapantay. Kaya, ayan, nakagawa siya ng mga book sa Bible na kung saan yung Ecclesiastes or mga ngaral, ayan, si Haring Solomon ang gumawa niyan. So, sa buhay natin, meron man tayong mga greatest prayer na nasa puso lang natin at nasa isip. Lagi nating tandaan na alam yan ng Diyos at nababatid niya kung ano yan na kahit hindi man banggitin ng ating bibig at
sabihin sa publiko, pero kapag meron tayong time para magkaroon ng talagang mataimtim na pananalangin sa Diyos na walang nakakakita, walang nakakarinig na kahit sino, kundi ikaw at ang Diyos lamang, is mas mabuti na alam natin na marami tayong nagagawang kinalulugdan ng Diyos. Para kagaya ng mga taong ito, di ba, pwede silang mag-request na baguhin ang desisyon ng ating Diyos na kahit yung kamatayan na mamamatay na dapat si Aling si Karaya, pero dahil nakita ng Diyos ang kanyang pagluha and alam naman ng Diyos na may mga naka-stored siya na mga ginawa para sa ating Diyos o kumbaga naka-imbak na kayamanan niya sa kaharian ng Diyos. Kaya kumbaga, meron siyang pwedeng i-withdraw or ilabas na ginawa niya para sa paglilingkod niya sa Diyos. And which is yun yung nakikita ng Diyos na kapag tayo ay nagdilingkod sa Diyos at sinusunod natin yung kalooban niya na nakakapagpasaya sa Kanya, di ba? Pwede tayo mag-request ng kahit ano na hinihiling natin kasi kaya-kaya naman ibigay ng ating Diyos yan eh. Pero syempre, tinitingnan niya nga rin ang motibo ng ating puso kung para saan ba natin gagamitin yung hinihiling natin na yun sa Kanya. Syempre, gusto ng Diyos na magiging kagamit-gamit yun, hindi lang para sa atin, kundi para sa kalwalatian niya at pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at ng kanyang mabuting balita dito sa mundo and para may ipantulong mo rin sa iyong kapwa, di ba? Na kahit iba't ibang paraan man siya, by giving the Lord our time, oras natin para sa Diyos, ang ating mga talents, kung kahit anumang talent yan, at ang ating treasure, ang ating mga kayamanan or source of kayamanan, di ba? So, i-alay lang natin yan sa ating Diyos. And alam naman natin na hindi papayag ang Diyos na magkaroon ng utang sa atin. Bagkus, ibinabalik pa niya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw much more than what we expected na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya, be consistent into prayer and lagi lang tayo makapag-usap sa ating Diyos sa pamamagitan ng pagbulay-bulay ng kanyang mga salita and magkaroon tayo ng rest moment na kung saan ay pakikinggan natin kung ano yung sinasagot sa atin ng Diyos. O ito ba yes, no, or wait. So, maging matiyaga lang tayo and huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Magaya na sinabi niya sa tawag dito sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, alam natin at nakasisigurado tayo na may mabuting plano sa atin ang Diyos. Magtiwala lang tayo and patuloy na magmahal, magpatawad, magbigay ng tulong o kahit ano may ibibigay natin sa kapwa dahil parang ginagawa na rin natin yun sa Diyos. Dahil we serve the Lord in spirit and in truth. So, hanggang dyan na lamang po at mag-end na po tayo into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil mula sa mga taong ito, Panginoon, na sila Abraham, sila David, sila Haring Sikaraya, sila Haring Solomon, Panginoon, at mga tauhan sa Biblia na hindi pa nabanggit, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na maaring makalapit sa inyo, Panginoon, at mapagbago ang inyong desisyon, Panginoon. Base kung kami ay may mga nakaimbak na mga ginawang kabutihan para sa inyong kalwalatian, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam po namin na nalalaman ninyo ang aming mga deepest prayer, Panginoon, at alam namin at pinagpapasalamat na namin dahil alam namin ito ay ipagkakaloob at ibibigay niyo sa amin ayon sa inyong kalooban, Panginoon. At nawa, magamit namin ang lahat ng mga hinihiling namin na ito at panalangin sa inyo, Panginoon, upang makatulong sa iba at mas marami pa ang mabaginan ng tungkol sa inyong pagmamahal, kabutihan at pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon, at upang maligtas kami, Panginoon, at magkaroon ng personal na relasyon at mapalapit muli sa inyo, sa inyong anak na si Jesus at sa banal na Espiritu, at mamuhay from glory to glory.
At wala na po kami ibang masasabi pa sa inyo, Panginoon, kundi puro pasasalamat, Panginoon, sapagkat sa bawat araw alam namin na inyong pag-ibig at ang inyong faithfulness is new every morning. Kaya alam po namin na sa araw ng bukas, Panginoon, kung pagbibigyan niyo po kami magkaroon ng panibagong buhay, ay ito ay gagamitin namin para sa ikabubuti ng bawat isa, Panginoon, at sa inyong ikasasaya. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat and God bless.